Yung brother, ang Diyos sa mga imahen na nasa aking bahay ngayon, yung mga Santo Niño, ang dami kong Santo Niño, brother. Yun lang. Salamat sa iyo, kapatid na Benedicto. Ganito ang sagot ko sa tanong mo. Lahat ng ginawa ng kamay ng tao para luhuran, panalanginan, lahat na yan, kasuklam-suklam sa Diyos yan. Basahin natin. Ayun po mga ka-G, magandang umaga po sa inyong lahat. Meron lang po tayong ano sa inyo na maling turo po at maling aral na tinuturo. Dahil po kasi meron silang nabasa Biblia, marunong na sila, alam na sila. Kaya nagkakagulo-gulo ang isang tao ng katulad ng born again, nagkakagulo-gulo sila. Dahil kanya-kanya silang paniniwala. Hindi katulad ng Katoliko, isang turo lang po. Ngayon, ang ano po natin about sa sa altar. Sinasabi niya na bawal daw lahat, bawal. Pero hindi naman bawal lahat kasi ang tanging ang Diyos na nagpapagawa talaga. Noong panahon talaga, may 10 commandments na bawal talaga. Bawal na gumawa ng altar kasi ang tao may inipin. Panahon ni Moses, gumawa sila ng gintong goya. Ayun po, maraming ginagawa. Pero may history na yan. Ang Diyos nagpagawa din. Na although bawal na nun, dahil ang Diyos naawa sa mga tao, ginagawa nila ng namatay sila, ang Diyos maawain talaga yan. Kaya yung bawal na sinabi natin, nagpagawa ang Diyos pa rin ng altar sa mga tao na nakagat ng ahas, na yung panahon na yun, nakagat sila at humingi sila ng dasal sa Diyos. Si Moises tumugod na, nang hinarap niya yung baga, humingi sila ng awa sa Diyos. Dinalangin ni Moises na sana gano'n niya, mawala yung ahas or hindi sila mamatay. Inutusan sila ng Diyos. Sabi ng Diyos, gawin nyo sinabi yung ahas na ginto, na ay ahas, yun nga po. Tumingin sila roon at sila hindi mamatay. Totoo yung sinabi ng Panginoon kasi ang Diyos ang nagsabi. Kaya totoo talaga. Kaya nga sabi niya ni Moises yung panahon na yon, kung nasa Biblia po rin yan sabi niya, kung si Moises tinaas ang tansong ahas, sa panahon naman niya, itataas ang krus ni Kristo. Ay, nangyari din po talaga. Kasi ayun ang talagang totoo. Ayan nga po, kung sino may authority po talaga ng magagawa, ang simbahang Katoliko po yan kasi pare-pare sila ng turo at aral. Kaya lagi po kayo makikinig sa punto per punto para malinawan po kayo about sa mga altar, kung ano man. Kasi ayan po ang totoo. Kaya saludo po ako sa punto per punto para matuto kayo lahat. Tutukan niyo po yan. Ayan po yung mga paliwanag. Ang unang Pedro 4:3. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hentil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ayan, kasuklam-suklam sa Diyos yan. Kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Nagyan kapatid, kasuklam-suklam sa Diyos yan. Yang mga larawang inanyuan na yan na dinadalanginan, sinasamba. Actually, hindi mo nga dapat isipin man lang na mayroong pagka-Diyos yan Just to think about them having divinity or holiness, mali 17:29 ng gawa. Sa Tagalog at sa Ilocano, kapatid na. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ayan. Hindi mo nga dapat isipin may pagka-Diyos dyan Nothing divine in those images, graven images. But what you can expect from those graven images is the spirit of Satan, the spirit of lies. 2:18, 2:18 ng Habakuk.
Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya na gumawa ng mga piping Diyos-Diyusan. Tagapagturo ng mga kasinungalingan, yung mga Diyos-Diyusan na yan. Nagtuturo ng kasinungalingan yan. Sa mayang larawan na yan, tinuturuan ka ng kasinungalingan yan. Ano yung kasinungalingan na itinuturo niyang mga larawan na yan? Hindi naman nagsasalita. Paano nakakapagturo yan ng kasinungalingan? Basahin natin ang 1.25 ng Roma. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakay. Po mga guys, ayan po yung sabi. Kasi yung unang panahon po talaga, ang mga tao may hari po ng panahon na yun. Ngayon yung hari, gusto niya, siya yun ang isambahin. Kumbaga gumawa yung hari ng altar ng sakaris ang bulto niya, as lahat doon sumamba na, lumuhod na. Ayun po talagang bawal po talaga kasi gumawa siya ng sarili niya na para lingkuran siya. Sa panahon naman niya yun tanging ang Diyos po yung kumbaga yung Diyos talaga lagi. Si Kristo at mga banal po yung may mga altar ng mga banal, sila yung mga banal para tularan sa kanilang mga ginawa na napakaganda po ang lahat ng ginawa nila. Kaya nyo po bang tularan ng ganong ginawa na nagpaka-martir at para magkaroon kayo ng ng gano'n niya, gusto niyo magkaroon ng altar, maging martir kayo at sumanib kayo sa Katoliko at iaano pa yan, kumbaga pag-aaralan pa yan kasi meron himala na mangyayari para maging santo ka. Ganun po yan, hindi basta-basta maging santo ang isang bagay. Tanging ginadalangin mo na sa Diyos yan. Kagaya ng mga yung hari na yun, hindi naman sila naging santo Kumbaga yung sarili nila ginawa nilang Diyos na Kaya ayun talaga ang kasukulam-sukulam. Nasa aral naman, di ba? Tingnan niyo po yan, yung aral na yun. Ilan man siya nawa. Ayun, sabi ng Biblia, merong mga tao, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Imbis na sambahin nila yung lumalang, ang sinamba nila yung nilalang. Yun ang kasinungalingan na itinuturo sa tao niyang mga larawan na yan. Pag nakakita ka, ang tendency mo sa insinuation ng demonyo, sambahin, luhuran, manalangin. Yan ang ini-inculcate ng Iglesia Katolika sa mga tao. Luluhod ka, mananalangin ka. Yan kasinungalingan yan. Ayaw ng Diyos. Kasi ang Diyos lang ang dapat mong luhuran. Sa Diyos ka lang dapat maglingkod. Sa Kanya ka mananalangin. Sa Kanya ka sasamba. Para magsumamba ka dyan sa mga kahoy, bato, tanso, kuminsan ginto, kuminsan silver, kuminsan styrofoam, kuminsan... Ayan, may styrofoam daw po, may styrofoam. Kaya nga yung Art of Covenant po, ayan po yung mga hindi nawawala po yan. Laging nasa harapan pa rin yung simbahan yan. Meron pa rin Art of Covenant, ayun po yung tabla na nasa simbahan po yun, yung nasa harapan. Ayan po yung niya, kumbaga Art of Covenant, kaya laging inaano po ng yan, ng gano'n nila, basbasan nila lagi yan. Lagi sila doon nangangaral. Ayun po yung mga altar. Saka yung mga hari, gumawa sila ng mga cherubim, mga ganyan po yung mga Saka may authority po talaga is Catholic. Diyan po kayo lagi makikinig. Pero sa iba, nanliligaw po yan. Mga nanliligaw. Kagaya ni si Eli Soriano, yung mga yan. Pang nanlilin lang po para sa kanilang hagikain sa pera. Ayun po yan Meron about sa ibang religion, Katoliko nga rin po sa iba. Naging gusto niya sarili na, umiiwas. Gusto niya dahil sa pera kasi. Kagaya ng simbahan ng Goto, ayan, Catholic po dati yung humiwalay. Kasi dahil sa pera, tumiwalag siya. Kaya naging hindi na siya Catholic. Kumbaga nagsarili. Maraming nandadaya. Kagaya ng mga tomboy niya, gano'n, nagsasabi lang, kinasal ng pare, na ganyan-ganyan. Pero hindi Catholic po yun. Kasi hindi mag-ano ng pasal ng pare na para sila, blessed lang po, yung blessed. Kasi para magbago sa kanilang gawain. Ayan po yan.
mga ka-G. Kaya kung makikinig po kayo, tayong sa simbahan katoliko po, yan yung totoong mga ngaral. Saka makinig po kayo sa punto per punto para hindi po kayo maligaw at maturuan kayo ng tama. Yan po ang the best na way na may katanungan din po kayo, magtanong din kayo doon para sagutin din po kayo.